Okay, good morning sa inyong lahat mga kapatid. Isang mapagbiyaya at pinagpalang araw na naman sa atin lahat. Worship ulit tayo dito, group chat sa Facebook. At hintayin natin kung sa susunod na linggo makapag-worship na tayo sa garahe. Isang masaganang biyaya at pagpapala lagi ang binibigay ng Diyos sa atin na hindi niya tayo pinababayaan. Binibigyan niya tayo ng lahat ng proteksyon, lahat ng provision, lahat ng pagpapala, lalo sa mga spiritual na pagpapala na nauunawaan natin ang lahat ng kalooban ng Diyos. Nabibigyan tayo ng pagnanasa ng Diyos na gampanan at gawin ang lahat ng mga kalooban niya sa ikababanal. At darating ang araw na yon, yung ating inaasam-asam na laging pinagpe-pray na buhay tayong kukunin ng Panginoong Hesus. Pagdating niya, kukunin niya tayong lahat na buhay na hahandang mabuti, matuwid, na banal sa harapan ng Ama. At salamat sa ating Ama na hindi niya tayo pinababayaan at ang kanyang Espiritu Santo na malagi sa atin na nakatira, palagi nakakapagturo sa atin, na pagbibigay ng pagnanasa at paggawa na sumunod sa lahat ng kalooban ng Diyos. At ang message sa atin ng Panginoon, to conquer death is you have to die. In order to conquer death, para mapagtagumpayan natin ang kamatayan, kailangan tayong mamatay. Kasi yung kamatayan sa katawan, hindi dapat katakutan yun eh. Ang dapat katakutan, yung makapangyarihan Diyos na pwedeng pumatay ng katawan, tapos pupuksain ng kaluluwa at espiritu mo sa impyerno. Yun ang kinatatakutan natin. At para hindi mamatay ang ating kaluluwa at espiritu, kailangan dito pa lang sa lupa, mamatay na yung datihang pagkatao natin. Yun ang susi para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, to conquer death, eternal death of the spirit and soul, is to die. Sabi ng Panginoon na malibang mahulog ang buto, matuyot, at bumaksak sa lupa, hindi ito magbubunga ng marami. Hindi ito uusbong ng buhay. Mananatiling patay kapag hindi mamamatay ang datihang pagkatao. Kaya ang buhay na ikabubuhay natin ngayon dito sa pananampalataya sa Panginoong Hesus, yung buhay ng isang bagong buhay, the newly resurrected life of Christ. Pagkat natatago na sa Panginoong Hesus ang ating mga buhay, nung tayo tawagin ng Ama, tinanggap natin ang pananampalataya, binigay sa atin ang espiritu ng pananampalataya, at nang makita ng Diyos na tapat tayo, sinugo niya kanyang espiritu upang manirahan sa atin, upang sa ganon magabayan tayo ng Espiritu Santo hanggang sa pagtatapos ng pagliligtas. At ang itinuturo nga ng Espiritu Santo sa atin, kailangan mamatay tayo sa datihang pagkatao at maibihis natin isang baguhang pagkatao. Basahin natin yun, Ephesians 4:22-24. At inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan ang datihang pagkatao, na sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya. Kasi si Satanas, mandaraya yan eh. Talagang nung maliit pa tayong bata, nung magkaisip na tayo, dinaya na tayo ni Satanas. Na hawahan tayo ng kasamaan ng sanlibutan, nabuhay tayo sa system of the world. Kung ano yung sistema ng mundo, doon tayo nabuhay ng bata hanggang sa nagbinata tayo, hanggang sa dumating na yung oras at araw na tinawag na tayo ng Ama, tatapusin na niya yung mabubuhay na tayo sa isang bagong pagkatao. At ito na nga, nung tayo tawagin ng Panginoong Hesus, ng Ama, binigay tayo sa Panginoong Hesus. Sapagkat yung nakarinig sa Ama at natuto, binibigay kay Kristo. At lahat ng ibinibigay ng Ama kay Kristo, kailanman hindi malilipol. Papatnubayan tayo, alagaan tayo ng Ama at ng Anak hanggang sa araw ng katubusan. At kayo'y magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. At kayo'y magbihis ng inyong pagkatao na ayon sa Diyos na nilalang sa katwiran at sa kabanalan sa katotohanan. So para doon magawa natin ito, na makapamuhay sa isang bagong buhay, magbago tayo ng pag-iisip. Kasi yung dati nating pag-iisip, corrupted pa rin yun eh. Sa dating pagkatao natin, corrupted yun. Ngayon, kailangan magkaroon tayo ng isang bagong pag-iisip. Revived soul. Isang pinagsiglang espiritu binigay sa atin, renewed spirit, para gabayan tayo ng Espiritu Santo sa ating espiritu, ang ating kaluluwa, ay kailangan magkaroon ng pagbabago ng pag-iisip.
So pag nagkaroon na tayo ng bago ng pag-iisip, malalaman natin na kung ano ang kalooban at dakilang kalooban ng Diyos sa atin. Kasi pag nagbago na tayo ng pag-iisip, ang pipiliin na natin pag-iisip, the mind of Christ. Pag-iisip ni Kristo na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Mabubuhay na tayo sa pag-iisip ni Kristo. Mabubuhay na tayo kay Kristo sa salita ng Diyos. Pero kailangan dumaan tayo dun sa proseso na yun. If anyone wishes to follow me, let him deny himself, take up the cross, and follow me. So yung nagnanais na makasunod sa Diyos, i-deny natin ang datihang pagkatao. Ituturing natin ang ating datihang pagkatao, patay na, napako na kasama sa krus, at mabubuhay na tayo sa isang bagong pagkatao kay Kristo Jesus na sa pananampalataya. Na ang pananampalatayang ito ay kay Kristo lamang. Ipamumuhay lang natin ang salita ng Diyos, ang lahat ng aral ni Kristo. Pagkat tayo nilalang para kay Kristo Jesus na inihanda na para sa mabubuting gawa upang ating lakaran. So inihanda na ng Diyos ang lalakaran natin. Inihanda na ng Diyos lahat ng mabubuting gawa. Hindi na tayo kailangan mag-isipan ng mabuting gawa o mag-isipan ng lalakaran. Nakahanda na lahat ng lalakaran. Jesus is the way, the truth, and the life. So kung mabubuhay ka sa katotohanan, mabubuhay ka kay Kristo, ito ang katotohanan, ito ang buhay, papunta sa Ama. So nakakasigurado tayo ng kaligtasan ng kaluluwa kung magbabago tayo ng isip at ibibihis na natin ng bagong pagkatao. Araw-araw. Araw-araw yun eh. We have to die daily. Kailangan araw-araw manampalataya tayo, araw-araw mamamatay ang dating pagkatao, mabubuhay ang bago, at araw-araw hihingin natin ang gabay ng Espiritu Santo na susundin natin si Kristo. Yun ang essence ng pagiging Kristiyano, pagpapasakop sa otoridad ng salita ng Diyos, si Kristo. Pagkat si Kristo na ang binigyan ng Ama ng lahat ng kapangyarihan sa langit at sa ibabaw ng lupa. The highest authority is the Word of God. Ibinigay na ng Ama na ang otoridad ay na kay Kristo na sa langit at sa lupa. So siya na ang hahatol sa lahat. Sabi ng Colossians 3:3 ang ganito. Sapagkat kayo nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. So kasama na tayo ng Panginoong Hesus sa Ama. Kaya mananahan sa atin ng Ama, ang Anak at Espiritu Santo. At ang ginawa ng Ama sa atin, sinugo ang Espiritu Santo, isinugo ni Kristo Espiritu para manahan muna sa atin ng Espiritu Santo. Para na sa ganun, manahan sa atin si Kristo, unti-unti, the renewing of the Holy Spirit. So gagawa ang Espiritu Santo, unti-unti bububuin sa atin si Kristo. Sa bawat salita ng Diyos araw-araw na nagaganap natin, nabubuo sa atin si Kristo. Hanggang sa mapuspos na tayo ng buong kapuspusan ni Kristo, sa pagkasama tayo ng atin ng Ama eh. Ang ating buhay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos eh. Sa kasi lahat ng bagay na nasa Ama ay na kay Kristo. Sabi sa John 16:15. Basahin muna natin ang Luke 9:23. At sinabi niya sa lahat, kung ang sino man tayo ibig sumunod sa akin, tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. So araw-araw natin papasanin ang krus. Ang krus na pinapasa natin ay ang utos ni Kristo, si Galatians 6:2. So araw-araw tayong mabubuhay kay Kristo. Araw-araw tayong bubuhat ng krus. Salitaan ni Kristo lagi ang bubuhatin na we will walk with God. Kasi kasama natin ang Ama na natatago na nga eh. Ang buhay natin kay Kristo sa Diyos eh. Ito sabi ng Galatians 6:2. Magdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa, tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo.
So pasanin daw natin ang pasa ng bawat isa kasi bawat sa atin isa pumapasa ng krus at ang pinapasa natin ang salita ng Diyos. So magtulungan tayo, pray one to one another na mabuhat natin ang araw-araw ang krus o kautusan ni Kristo. At ang kautusan nga ni Kristo pinapasa natin araw-araw. So para mapasa natin ang kautusan ni Kristo araw-araw, tanggihan ng ating datihang pagkatao, buhatin ng krus o salita na at sumunod sa Panginoong Hesus. So may power na tayo makasunod ngayon sa Panginoong Hesus. May kapangyarihan na tayo makasunod. Kasi ginawa na to ng Diyos sa atin, lahat. Ginawa na ng Diyos sa atin ang lahat ng bagay para mapabanal tayo at makasunod. Ito sabi niya Romans 6:22. Dadapat ngayon mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, kayo'y mayroon sa inyong bunga sa ikababanal at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. So meron na tayong bunga sa ikababanal. Ibig sabihin, makakaya na natin magpakabanal-banal. Kasi nasa atin ang banal na Espiritu at lahat ng narinig ng Panginoong ang Espiritu Santo, ang kinukuha niya kay Kristo. Pagkat yun ay tuturo niya sa atin si Kristo. Kaya may kapangyarihan na tayo mabuhay kay Kristo. Ginawa ito ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo sa atin. Yung fullness of God, gumagawa sa atin ng Ama, Anak at Espiritu Santo. In the renewing of the Holy Spirit. Proseso ang pagiging Kristiyano Proseso yung kaligtasan natin Hanggang sa dumating na tayo sa pagiging matured na, isang Kristiyanong tunay na alagad na ng Panginoong Hesus. Nakakasunod na, disiplinado na sa lahat ng bagay, nakakatugon na tayo sa pananampalataya, araw-araw. Kasi mahirap to, araw-araw ang kailangan, ma-maintain natin ang faith araw-araw Kaya kapag tayo nagkaroon ng problema o nahulog, nagkasala sa araw na to, hingi agad ng tawad. Kasi yung araw na to, kailangan banal tayo This is the day of salvation. Now faith lagi Now faith is a substance of things hoped for, not seen. It is the power of God Yung ngayon, yung pananampalataya natin laging ngayon. Hindi kahapon. Yung ngayon, ano ang ginagawa natin ngayon? Kasi yung future natin, yung ginagawa mo ngayon. Ikaw ba'y sumusunod sa kalooban ng Diyos? Araw-araw mo bang binubuhat ang krus? O yung future mo, buhay na walang hanggan. Sigurado yun. Kasi tiyak yun tinitiyak ng Diyos sa atin. Kasi siya na nga ang gumawa ng pagliligtas Siya na ang gumawa ng lahat ng paraan. Lalakad tayo in the newness of life. Basahin natin ang Romans 6. 1-11. Ito ang paglakad natin sa Espiritu. In the newness of life. Magkakaroon tayo ng bagong pag-iisip, magbabago tayo ng pag-iisip para malaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos, na saan maisagawa natin ang kalooban ng Diyos in the newness of life, sa kabaguhan ng buhay, sa bagong buhay. Basahin natin. Ano nga itong sasabihin, magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Huwag nawang mangyari. Tayo mga patay na sa pagkakasala, paano pa tayo mabubuhay pa riyan? So, patay na tayo Ipinako na sa krus yung datihang pagkatao. Kaya pag tayo naman ng palataya na, patay na tayo, patay na talaga yung dating pagkatao. Yun ang power of God, the power of faith, the spirit of faith na ibinigay. Yung iba wala yung hindi anak ng Diyos, walang spirit of faith. Sa mga anak ng Diyos lang yun Kaya kapag itinuring mong patay ka, nagagawa na ang Espiritu Santo, patay ka na sa dating pagkatao, kaya mo na mabuhay sa kabanalan. Huwag nawang mangyari, o hindi ba ganyo nalalaman na tayong lahat ay nabautismuhan kay Kristo Jesus, nabautismuhan sa kanyang kamatayan. Nung mamatay ang katawan lupa ng Panginoong Jesus, dinlagay na doon lahat ng kasalanan, kaya banal na tayo, wala tayong kasalanan. Ngayon, nung ipako yung datihang pagkatao, kasama pita nito, wala nang kapangyarihan ng kasalanan sa atin. We are free from the law of sin and death. So meron na tayong power sa ikababanal. Wala nang hahadlang. Ang hahadlang na lang sa atin ang ating sarili. Pag hindi ka nagbago ng isip, hindi mo magagawa kalooban ng Diyos. Kailangan ma-renewed mind. Ma-renewed ang pag-iisip, magbago. Para makagawa ang Espiritu Santo in the renewing of the Holy Spirit. Kasi babaguhin tayo ng bagong-bago nila lang Yung datihang pagkatao, mauubos na lahat yun Ang mabubuo sa atin si Kristo na. Kaya pag nakahanda na tayo, number 9 na tayo, pagdating nun 10, perfect na tayo. Yun ang perfection na yung 10. So kailangan ma-attain natin yung number 9. Kasi ano nga ito step by step Wala ka naman nakakita nung ipanganak ng sanggol binata agad. Dumaan ang pagkasanggol sa pakakainin ng masusustansyang pagkain, yung kaya ng kainin.
Pero puro gatas muna. Sanggol puro gatas muna. Yun ang pampalakas sa batas, gatas Hindi siya pwedeng kumain ng honey. Pag may edad na honey na, kakainin natin. Matatamis na salita ng Diyos na talagang magbibigay sa atin ng kapangyarihan, makaganap ng pananampalataya. Sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo makakalakad sa kawisan ng kanyang pagkabuhay na maguli. So kung tunay na namatay ka na sa datihang pagkatao at nanampalataya ka ng tunay, makakalakad ka na sa isang bagong buhay. So ang susi, pananampalataya Kasi nalulugod lang ang Diyos sa sumasampalataya. Pag wala kang pananampalataya, hindi malulugod ang Diyos. Pag hindi nalugod yun, hindi mo ma-experience ang power of faith o yung pagkabagong buhay. So araw-araw natin sasabihin to sa sarili natin, patay na ako sa datihang kong pagkatao, mabubuhay ako sa bagong buhay kay Kristo. So pipick upin ng Holy Spirit yun kasi faith cometh after hearing and hearing the word of God Kasi habang sinasabi mo sa sarili na pupuspos ang buong kaisipan mo ng bagong kaisipan ni Kristo. So you are what you think. Kung ano yung nasa isip mo, yun ka. Kaya gagawin ng Espiritu Santo yung ating bagong pagkatao, lagi nagpe-pray yun Lagi humihingi ng tulong sa Diyos yun. Kaya hindi mo napapansin, kahit hindi ka nagpe-pray, may nagpe-pray sa loob mo. Yung bagong pagkatao. Minsan ko kontra yung datihang pagkatao mo. So, ituturing mo patay ang dati. Laging bagong nilalang tayo. Laging bagong pagkatao. Sapagkat ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. So, kung ituturing mo patay ka na, sa datihang pagkatao, maliligtas ka na sa kasalanan. Kasi ang gumagawa ng kasalanan, yung datihang pagkatao. Naituring mo ng patayon. So, hindi ka, ligtas ka na sa kasalanan, hindi nagagawa dati. Huwag mong pakikilusin ng dati. Kasi yung bagong pagkatao, hindi nagkakasala, anak ng Diyos yun Binigyan tayo ng espiritu ng pagiging anak ng Diyos. Binigyan tayo ng bagong pagkatao, kalakip ni Kristo sa Diyos. So, bago nilalang na tayo, yung bago nilalang na yun, hindi nagkakasala. At ang sinusunod ng bago nilalang, Word of God. So malalaman mo, pag bago ka ng nilalang, gusto mong sundin yung Word of God. Pag naramdaman mo yung datihang pagkatao, kinakalos mo na kaagad, sinusupil mo na yung katawan. Kasi ang gagamitin ng datihang pagkatao, yung katawan. Yung nandun ang lahat ng kasalanan sa katawan Yun ang gagamitin ng datihang pagkatao. Ngayon puputulin mo na, susupilin mo na yung gawa ng laman. Magtatagumpay ka ngayon sa pananampalataya. 1 Peter 4:9. Kung paano nga si Kristo ay nagbata sa laman, 1 Peter 4:1, ay magsandata rin naman tayo ng ganung kaisipan. Sapagkat siya na nagbata sa laman, nagpatigil ng kasalanan. So, sinupil ni Kristo ang katawan. Kasi tao pa rin siya nandun sa katawan ng kapangyarihan ni Satanas Kasi ano yun laman yun mahina. Sinupil ni Kristo yung laman para maghari ang Ama sa kanya, ang kalooban ng Ama. So, ganun din tayo. Tulad din ni Pedro, sinupil din niya. Si Pablo, sinupil din niya. Sabi sa 1 Corinthians 9. Susupilin yung laman o katawan. Ito sabi, ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil. Baka sakaling sa anumang paraan, sa pangangaral ko sa iba, ako naman ang matakwil. So baka mamaya hindi tayo maligtas. Matakwil tayo. So susupilin natin yung gawa ng laman. Kasi yun ang power ni Satanas Luhayin ka sa dating pagkatao. Kasi yung dating pagkatao mo, sanay gamitin yung katawan natin. Kung mo nagbago na isip mo, hindi ka na ngayon papayag. Iaalay mo na yung katawan mo bilang handog na buhay. So wala na kapangyarihan ng kasalanan. Kasi yun ang kailangan ialay yung katawan bilang handog na buhay Sabi ng John 12, 24 to 26. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, maliban ang butil ng trigo
ay mahulog sa lupa at mamatay, ay natitira siyang mag-isa. Ngunit kung mamatay, nagbubunga ng marami. Ang umiibig sa kanyang buhay ay mawawalan nito, at ang napopoot sa kanyang buhay sa panlimitang ito ay mag-iingat siya sa buhay na walang hanggan. Kung ang sino man tao ay naglilingkod sa akin, sumunod sa akin, at kung saan ako naroon, doon naman duroon ang lingkod ko. Kung sino man tao ay maglilingkod sa akin, ay siya pararangalan ng aking Ama. So hindi daw natin iibigin yung datihang pagkatao. Kasi pag umiibig ka, minamahal mo niyayapos mo, di ba? Tinatanggap mo. Kung hindi mo na iibigin ng datihang pagkatao, hindi mo na yayapusin to, hindi mo na pakikilusin. Iiwas mo na ang bagong pagkatao mo, mag-ahari na. Hindi mo na mamahalin yung dating pagkatao mo. Kasi pag inibig mo yung dating pagkatao mo, mawawalan ka ng buhay na walang hanggan. Kasi mabubuhay ka sa laman Pag inibig mo yung dating pagkatao, kikilos ang dati. Kapag kumikilos ang dati, hindi pupunta sa langit yun, laman yun Kailangan mabuhay ka sa espiritu. Sabi sa Galatians 6. Umpisahan natin sa 7. Kasi mandarayas ang demonyo Yan ang ginamit niya kay Eva at kay Adan. Dinaya niya si Eva Kasi marupok, madaling dayain. Yung lalaki, mahirap dayain yun. May paninindigan yun may determinasyon. Yung babae, marupok na vessel. Kaya nung hindi niya makaya si Adan, lumipat siya kay Eva. O nagtagumpay siya, dinaya niya. Madaling dayain ng mahina Kunting paikot-ikot lang, nadaya si Eva Ito sabi ng Diyos, Galatians 6:7 hanggang 10. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi napapabiro, sapagkat ang lahat ng inihasik ng tao, siya na mga anihin niya. Sapagkat ang nag-ahasik ng sa kanya sariling laman, mag-aani ng kasiraan. Dadapwat ang nag-ahasik na sa espiritu ay sa espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. So yung sa espiritu, dapat anak na tayo ng Diyos. Anak na ng Ama ng Espiritu. Kaya kailangan maborn again nga lahat Kasi kailangan, yung ipinanganak ng laman, laman yun Hindi makakapasok sa langit ang laman Yung unang kapanganakan natin, hindi makakapasok sa langit, flesh and blood yun So yung pangalawang panganakan natin, yung born again tayo, yun ang bagong pagkatao. Anak ka na ng Ama, sinilang ka sa langit. Ang pangalan mo nasulat sa aklat ng buhay. Ang Ama ng mga Espiritu. So kung mabubuhay tayo sa bagong pagkatao, mabubuhay sa atin ang bagong espiritong renewed spirit. Magkakaroon tayo ng pagbabago ng buhay, magkakaroon ng unti-unting pagbabago ng espiritu yung kaluluwa natin, hanggang sa mabuo si Kristo sa atin. So magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pero kung palaging ang pauubrahin mo ay yung datihang pagkatao, laman yun Kailangan supilin yung katawan. Yun ang sikreto Nagtagumpay si Kristo dahil sinupil niya yung katawan, yung laman. Nandun ang lahat ng kasalanan sa laman Hindi gagawa ng mabuti ang katawan natin unrepairable yan, kaya kailangan papalitan. Kaya glorified body. Hindi na pwedeng gamitin tong katawan Basura na yan Kaya ang gagawin ng Diyos yan, glorified niya para makapasok sa langit. At para makapasok sa langit, kailangan dumaan sa experience ng regeneration na ng born again. At huwag tayo mapapagod sa paggawa ng mabuti. So sinabi na nga ng Diyos sa Ephesians, na nilikha tayo kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Yun ang pagkakalikha sa atin kay Kristo Jesus, para sa mabubuting gawa. At ang mabubuting gawa, ang lahat ng kautusan ng Ama na ibinigay kay Kristo na salita ng Diyos. Na narinig ng Espiritu Santo na ipinaalala sa atin at siya nagsasagawa sa atin. Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At huwag tayo manghimagot sapagkat sa kapanahunan magsisipag-ani tayo kung hindi tayo maghihimagot. So huwag kang titigil ng pananampalataya na i-preach ko na to Continuing in faith, ibig sabihin residing in Christ.
Jesus Christ reside in us, mananahan sa atin ang Espiritu Santo, so, tapos mananahan sa atin ang salita ng Diyos. Yun ang continue in faith, nasa atin ng Ama. Pananahanan tayo ng Ama, na Anak at Espiritu Santo if we continue in faith. At upang magsilago ang ating mga bunga. Kaya nga, samantalang tayo may pagkakataon, magsigawa tayo na mabuti sa lahat, lalo-lalo na sa kasambahayan, sa pananampalataya. So, ang mabisa at pinakamabuting pagbibigay, pagpapala sa kasambahay, sa pananampalataya, yung praying one to another. Kasi napakahalaga ng pananalangin. Napapakilos ng panalangin ng kamay ng Diyos. Nakakasunod ang Diyos sa panalangin ng mga banal. Kaya mabisa ang panalangin ng taong matuwid. Kung bawat isa sa atin matuwid at lahat tayo nanalangin sa isa't isa, sasagana tulad ang spiritualidad ng buhay natin. Sa lahat ng bagay, sasagana tayo. Luke 14:27. Umpisahan natin sa 26. Kung sino man tayo pumaparito sa akin at hindi napupuot sa kanyang sariling ama at sa kanyang asawang babae at mga anak at kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, oo at pati na sa kanyang sariling buhay man, ay hindi maaaring maging alagad ko. So ibig sabihin, kung second love mo, kasi ang first love natin ang Diyos Yun ang unang pag-ibig natin So ang bibigyan natin ng atensyon, yung unang pag-ibig ang Diyos. Love God above all. Ngayon yung second love, yung ating asawa at mga anak, ating mga magulang at kapatid, ang kapatid sa iglesia, ayun na yung second love Sabi mapupot, hindi naman tayo mapupot. Ibig sabihin, kasi ang napupot, di ba, ayaw niya. Humihiwalay siya, ganun. Ganun ang sinabi ng Diyos. Ibig sabihin, hindi natin uunahin yung second love. First love unahin na, susunod na sila. So, kasi sabi sa 1 Timothy 5, ang hindi nagmamahal sa sarili siyang bayan, daig pa ang infidel Daig pa yung hindi at masahol pa siya sa hindi sumasampalataya. So, yung tignan lang natin ng perspective kung ano ang gusto ng Diyos na una. Kasi yung una, yung agape love Pag meron na tayong agape love o pag-ibig ng Diyos, ibibigay natin sa Diyos yung ibinigay niya agape love. Kasi kaya tayo nakaibig sa Diyos, inibig niya tayo. Ibinigay niya yung pag-ibig niya sa atin. Yung agape love. Kaya nakakaibig na tayo siya. Ngayon, yung agape love na nasa atin, iibig naman natin to sa ating mga asawa at mga anak, mga magulang at kapatid. Hindi yung pag-ibig ng eros. O ibig sabihin, yung romantic love, hindi na. Agape love na binigay ng Diyos. The highest love. Pag-ibig ng Diyos. At ang pag-ibig ng Diyos, dinipay niya sa 1 Corinthians 13, verse 4 to 8. Basahin nyo na lang yun. Galatians 5:24-25. Dito tayo lalakad sa Galatians. Galatians 5:24-25. At ipinawo sa krus ng mga nakay Kristo Jesus ang laman na kasama ang masasamang pita at kahalayan nito. So, nung tayo na tinanggap natin ng Panginoong Jesus, kung nagawa na ng Diyos ang proseso kung paano tayo magiging banal, ipinako sa krus ng mga nakay Kristo Jesus ang laman na kasama pati masasamang pita at mga kahalayan nito. So naipako na sa krus, so kaya kung mananampalataya ka, hindi nagagalaw, nakapako na Huwag mo lang tanggalin yung pako. Pag pananampalataya mo, nakapako na, ibig sabihin hindi ka na makakakilos. Hindi mo na pakikilusin yung dati, pati kahalayan nito at kapangyarihan ng kasalanan. Mamamatay tayo sa ating dating pagkatao. So hindi tayo alipin na kasalanan. At kung tayo nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, magsilakad naman tayo ayon sa Espiritu. Ibig sabihin, lalakad tayo ayon sa Espiritu Santo. Ibig sabihin, kung ano yung sabihin sa iyo ng Espiritu Santo, pagkat kukuha siya sa Panginoong Yesus, yung narinig niya, yun na ipapahayag niya sa atin. At ipapaalala sa atin lahat ng aral ni Kristo. So sa bawat sitwasyon, may sitwasyon So ang Espiritu Santo gagabay sa atin. Dahil anak tayo ng Diyos, ang mga anak ng Diyos, ginagabayan ng Espiritu Santo. Kaya matuturuan tayo ng Espiritu Santo. Huwag mong gawin yan, laman yan, dating pagkatao mo yan. Ito gawin mo, bago kang nilalang mabuhay ka sa bago. Ito ang kautusan ng Panginoong Yesus. Na sinarinig ko sa Kanya, sinasabi ko sa iyo. Sapagkat kukuha lang ang Espiritu Santo ng nakay Kristo At ang lahat ng bagay na nasa Ama, nakay Kristo na. Kaya kapag kumukuha ang Espiritu Santo kay Kristo, kumukuha rin siya sa Ama. Kasi lahat na nakay Kristo galing sa Ama
Napuspos na ang buong kapuspusan ng Ama na kay Kristo eh. Luke 9:23-25. At sinabi niya sa lahat, kung ang sino man tayo ibig sumunod sa akin, tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino man mag-ibig, iligtas ang kanyang buhay, mawawalan nito. Dadapat sino man mawala ng kanyang buhay dahil sa akin, maililigtas nito yun. Sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao kung makantam niya ang buong sanlibutan at mawala o mapahamak ang kanyang sarili. Sapagkat ang sino mang nagmamakahiya sa akin at sa aking salitay, ikakahiya siya ng anak ng tao. Pagparito niyang nasa kanyang sariling kaluwalhatian at sa kaluwalhatian ng Ama at ng kanyang banal na anghel. Datapat katotohanan sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nakatayo rito na hindi matitikpan sa anumang paraan ang kamatayan hanggang sa makakita nila ang kaharian ng Diyos. So ito ang piliin natin faith mga kapatid. Sabi niya, meron ilan dito eh. So meron. So yung ilan dito na yun, sana tayo yun. So lagi lang natin panampalatayaan yun. Nakatayo tayo sa ibabaw ng bato kay Kristo, nabubuhay tayo araw-araw kay Kristo. At sa pamumuhay natin to, lagi tayo magpe-pray na makasunod tayo sa kalooban ng Ama, sa utos ng kautusan ng Ama, si Kristo. At lagi tayo humingi ng tulong sa Diyos, sa Espiritu Santo, magawa natin ng kabanalan. At lagi natin isa-isip na ipag-pray natin ang bawat isa na kung sino man ang may mga sakit, pagalingin ng Diyos. Tapos hindi tayo mamatay. Kahit may sakit, hindi tayo mamamatay. Merong ilan nakatayo, sabi. So kung tatayo tayo sa pananampalataya, pwedeng gawin ng Diyos yun eh. Mas magandang yun ang ating asahan, yun ang maging pananampalataya natin. Kasi you are what you think. Kung ano iniisip mo, yun ang mangyayari sa iyo. At kung kalooban ng Ama na mangyari sa atin, yung mangyayari yun. Kasi makapangyarihan ng Diyos na magawa niya ang lahat para sa atin. Ito sinasabi ng Diyos sa John 10:28 to 29. Pero simulan natin ang 27. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. So kung tupa ka ng Diyos, didinggin mo ang tinig ni Kristo. Pag dininig mo ang tinig ni Kristo, salita ng Diyos yun. Susundin mo yung salita ng Diyos. At sila'y aking nakikilala. At sila'y nagsisusunod sa atin. Ito pinaka-importante. Kinikilala tayo ng Panginoong Yesus. Dahil siya ang judge. Siya ang hahatol sa buong sanlibutan eh. Siya ang judge na hahatol sa langit at sa lupa eh. Kung kinikilala niya tayo, hindi na niya tayo hahatulan. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. So binibigyan tayo ng Diyos ng walang hanggang buhay. At kailanman hindi sila malilipol. So hindi tayo kayang lipulin ng demonyo. Gates of hell will not prevail. I will build my church and gates of hell shall not prevail. Sabi ng Ama yun eh. Yun ang sinabi ni Kristo. Pero yun ang pinasabi ng Ama eh. Ang Ama nagtayo ng iglesia eh. Siya ang inilagay na pinuno o ulo eh. At sabi ng Ama, gates of hell will not prevail sa iglesia ang itinayo niya. So walang mananalo. Hindi tayo malilipol ng demonyo. Hindi na siya mananalo. At sino man ay hindi maaagaw sa aking mga kamay. Sino man. So lahat ng anak ng Diyos na ibinigay ng Ama kay Kristo, hindi maaagaw sa kanyang kamay. Protektado tayo ng Panginoong Yesus. Ang aking Ama na nasa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa kamay ng Ama. So ito yung good news. Hindi na tayo maaagaw sa kamay ng Panginoong Yesus, hindi pa tayo maaagaw sa kamay ng Ama. Sa Panginoong Yesus lang, talo na nga sila sa Ama pa na pinakadakila at dakila sa lahat. Siya ang Lord of Lords, siya ang King of Kings, siya ang Boss of the Bosses. Siya ang makapangyarihan sa lahat. Siya ang dakila sa lahat. The Almighty God, the Father. Kaya mga kapatid, bago tayo magtapos, basahin ko sa inyo yung Romans 8:18. Ito yung magpapasigla sa atin, yung Romans 8:18. Sa dami ng dinadaanan natin paghihirap, pagsusumikap, itong Romans 8:18 magbibigay sa atin ng kagalakan. Sabi dito, sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat maitumba sa kaluwalhatiang maihahayag sa atin. So uncomparable yung ipahayag sa ating glory of God. Kaya yung konting pagtitiis dito sa lupa,
konti lang naman 'to, hindi nga lalampas ng 120 years. Ang pangit naman mabuhay ng 100 years old o kahit 90 kung may sakit ka, di ba? So kung luloobin ng Diyos, tumagal pa tayo ng 90 to 100, yung walang sakit. Lord, yung walang sakit. Kasi pangit nang mabuhay kapag may sakit eh. Kahit ang dami mong pera, useless yung pera pag may sakit ang tao eh. Nagagamit lang ang pera, nai-enjoy lang yan kapag walang sakit. Kapag may sakit ka, limited ka na sa lahat ng bagay. Kahit sa pagkain, limited ka na. Kung wala kang sakit, unlimited yung kalayaan, di ba? At yung kalayaan yung gagamitin natin to glorify God. So in anything that we do it in the glory of God. Kung kayo umiinom o kumakain, gawin ninyo sa kaluluwahati ng Diyos, mga kapatid. Glorifying God in our body. In Jesus' name. Amen. Good morning sa inyong lahat, mga kapatid. Isang masaganang biyaya, isang masaganang pagpapala sumasa atin sa araw-araw, at salamat sa Diyos na kahit nagwo-worship tayo sa group chat, na ibibigay ng Panginoon ng mga mensahe niya sa atin sa pamamagitan ng propeta, sa pamamagitan ng mga preaching. Kaya masaganang biyaya sa inyong lahat, mga kapatid. Kung checkin nyo mabuti, checkin nyo yung mga teaching sa buong mundo. Lahat ng mga religion, kahit na sinasabi nilang mga born again sila, tingnan mo yung teachings nila. Purely teachings ba ni Jesus Christ? O may inuumit sila, may dinadagdag sila? Yung bang kabuuan ng ebanghelyo na ipipreach nila? Kasi kung ang kabuuan ng ebanghelyo na ipipreach nila, ibig sabihin nasa kanila ang Ama at ang Anak. Kasi yun na sinasabi ng Bible. Basahin natin. 2 John 1:9. Ang sino man nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo, ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral, kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Kaya nga doon natin malalaman checkin yung mabuti. Pag chineche ko, walang nakapasa Walang nakapasa kahit kanino sa kanila. Kahit yung mga born again sa US na yan. Nagbabawas sila, nagdadagdag sila. Usually, ang ibinabawas nila, yung gifts of the Holy Spirit. Yung apostles, gift of tongues, inaalis nila yon. At yung iba naman nagdadagdag. Kaya paano mananahan sila sa Diyos? Hindi aral ni Kristo, purely aral ni Kristo. Para matiyak natin nasa Diyos tayo, nagpapatuloy tayo sa pananampalataya sa aral ni Kristo, the teachings of Christ. Kaya nga may warning na binigay sa atin ng mga apostol Yung 2 John 1:8. Tingnan mo sabi dito. Mag-ingat kayo sa inyong sarili upang huwag ninyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan, kundi upang tanggapin ninyo ang isang lubos na kagantihan. Kasi ang pinagpagalan nila ang aral ni Kristo. Kaya nga doon malalaman sa aral ni Kristo Kaya sabi ng mga apostol, baka mabaliwala yung pagtuturo namin sa inyo, baka mamaya may ibang mag-preach sa inyo na hindi aral ni Kristo, kahit anghel ang mag-preach sa inyo na hindi ebanghelyo ni Kristo, itakwil nyo, huwag nyo tanggapin. Halos lahat nga ng mga religion, ng mga born, ng mga teachings, wala talaga Hindi buong-buong aral ni Kristo. Mapalad tayo kasi binigay sa atin ng isang apostol na nagturo ng mga revelation ng Panginoong Hesus. Nakausap niya ang Panginoong Hesus, pinagtayo siya ng iglesia. Ang mga revelation niya galing sa Espiritu Santo, aral ni Kristo, dala-dala ng Espiritu Santo, ang aral ni Kristo. Kasi apart from Jesus Christ, you cannot do anything Pag nakahiwalay tayo sa Diyos, wala tayong magagawa. Kasi hindi kaya magtuwid ng tao ang kanyang sarili. Malibang sumampalataya siya, tsaka lang makakagawa ang Diyos sa kanya. Kaya nalulugod lang ng Diyos sa sumasampalataya. Sabi ng John 15:4. Basahin natin. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo gaya ng sanga na hindi makapagbubunga sa kanyang sarili. Maliban na nakakabit sa puno
Gayon din naman kayo, maliban na kayo nananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin, ako'y sa kanya, ay siyang magbubuga ng marami, sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Hiwalay kayo sa akin. Ibig sabihin, wala ang Panginoong Hesus sa kanila talaga. Walang magagawa ang tao. Ano ituturo ng tao? Aral ng tao. Ang makapagtuturo lang ng aral ng Diyos ang Espiritu Santo. Kaya isinugo sa atin ng Espiritu Santo para manahan, at ang lahat lang ng narinig ng Espiritu Santo ay tinuturo sa atin. Kaya ang lahat ng aral ni Kristo dala ng Espiritu Santo. Kaya kapag malalaman mo, kapag sila ay nanggaling sa Diyos, ang itinuturo, salita ng Diyos. Aral lang ni Kristo. So doon natin malalaman. Kasi apart from me, you cannot do anything. Walang magagawa ang tao. Malibang ang Diyos ang nagtayo ng bahay, baliwala yung pagbabantay kahit ang sisipag pa nila, baliwala lahat yun kapag hindi itinayo ng Diyos ang kanyang iglesia. Sabi sa Psalm 127. Malibang itayo ng Panginoon ng bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Malibang ingatan ng Panginoon ng bayan, walang kabuluhang gumigising ang bantay. Walang kabuluhan sa inyo na kayo magsibahang umaaga, magsipaghingang tanghali, at magsikain ng tinapay ng kapagalan, sapagkat binibigyan niyang gayon ng pagkatulog ng kanyang minamahal. So useless eh. Yung mga itinatag ng tao, useless yun eh. Kahit ano gawin nilang sipag, kahit attend sila ng attend, nagpapakalinis sila, kung tignan mo, napakabanal nilang mamuhay, useless yun. Kasi hindi tinayo ng Diyos. Ang kikilalanin lang ng Diyos, yung itinayo ng Diyos. Ang tatanggapin lang ng Diyos na katuwiran, katuwiran ng Diyos. So yung mga katuwiran nila, o yung mga philosophy nila, o idea about God, hindi pwedeng tanggapin ng Diyos yun. Kahangalan sa Diyos yun. Sabi sa 1 Corinthians 3:19, basahin natin. Sapagkat ang karunungan ng sanlibutan ito'y kamangmangan sa Diyos. Sapagkat nasusulat, hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan. At muli, nalalaman ng Panginoon ang pangangatwiran ng marurunong na pawang walang kabuluhan. So yung lahat ng katuwiran nila, lahat ng philosophy nila, idea nila about God, walang kabuluhan sa Diyos yun. Basura lahat yun. Useless lahat yun. Kaya sabi, ang sugo ng Diyos, nagtuturo ng salita ng Diyos. Kaya makikita mo ang apostol natin, hindi siya nagtuturo ng malalalim na aral. Salita lang ng Diyos, simple-simple, madaling maunawaan. Kahit ng batang elementary, makakaunawa. Yun ang sugo ng Diyos, nagtuturo ng salita ng Diyos na up to the level na maiintindihan ng maraming tao. Kahit hindi ka nag-aral, kahit bata ka, maiintindihan mo. Hindi napakalalim ng mga turo. Mga aral talaga. Aral ng Diyos na mabababaw lang, madaling maintindihan. Kaya sabi sa Colossians 2:6 ang ganito eh. Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, magsilakad kayong gayon sa Kanya. So kung paano daw natin tinanggap ang Panginoong Hesus, tinanggap natin ang lahat ng aral ng Panginoong Hesus, ipapamuhay natin ang salita ng Diyos. Ibibihis natin ng isang bagong pagkatao na ang pagkatao ay kasama ni Kristo. Living in Christ. We are living in Christ. We are the living epistles of Christ. Mga buhay na sulat tayo ng Panginoong Hesus na ang salita ay naging laman. Ang salita ng Diyos na ipapamuhay na natin. At walang aral ni Kristo na hindi natin susundin. Doon tayo ginagawa ng Diyos na perfect eh. We become perfect dahil na hindi tayo natitisod sa salita. Lahat ng aral ng Panginoong Hesus, ginaganap natin. At pinagsusumika pa natin maganap hanggang sa pagbaba ng Panginoong Hesus. Kaya makikita nga yung pagsusumikap ng iglesia. Yung matibay na pananatili natin sa Diyos, yun, doon tayo ililigtas ng Diyos. Sa pananatili sa Ebanghelyo, sa aral lang ni Kristo. Doon mo malalimang ligtas ka eh. Kasi nagpapatunay yung Biblia ng kaligtasan lagi. Ito madalas ko sabihin yung 1 Corinthians 15, 1 and 2. Ngayon,
Ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo aking ipinangaral, na sa inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. So nagpapatuloy tayo sa pananampalataya. We are continuing in faith, abiding in Christ. So in abiding Christ, you continue in faith. Pag humiwalay ka na kay Kristo, you are not in the faith na. Kasi wala ka na sa aral ni Kristo eh. Hindi ka naman nananampalataya, no? Kasi ang pananampalataya kay Kristo lang eh. Sabi sa Galatians 2:20. Isa pang favorite verse ko itong Galatians 2:20. Kasi ito yung susi eh, ng pananampalataya eh. Ito yung summary ng ano eh, ng pagiging Kristiyano eh. Yung Galatians 2:20. Excuse me. Pag ito nagawa na natin lahat ng kalooban ng Diyos. Galatians 2:20. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. So yung datihan natin pagkatao, kaya ipinako yung katawan ng Panginoon sa krus, ililagay doon ang lahat ng kasalanan ng sanlibutan, kasamang ipinako tayo doon, yung dating pagkatao. Pati yung lahat ng pita nito. Kaya hindi na tayo alipin ng laman eh. Nakalaya tayo sa laman. We are free from the law of sin and death. Kasi ipinako ang kasama yung dating pagkatao. Pero kailangan panampalatayaan mo nakapako ang kasama ni Kristo. Yun ang kailangan, maniwala ka para makakilos ang Diyos, maipamuhay mo salita. At hindi na ako ang nabubuhay. So, nabubuhay man tayo dito sa lupa, hindi na yung datihang pagkatao. Hinubad na natin ang dating pagkatao, ibinihis natin na isang bagong pagkatao kay Kristo na salita ng Diyos. Ibinibihis natin ang salita ng Diyos, the righteousness of God. Ibinibihis natin si Kristo. Kaya magiging katulad tayo ng Panginoong Hesus. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman. So nabubuhay tayo ngayon sa laman, sa katawang ito, ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin umibig at ibinigay ang kanyang salid dahil sa akin. So kay Kristo lang ang pananampalataya, walang iba, aral lang ni Kristo. Kung magpapatuloy tayo ng pagsunod sa Diyos, mananatili tayo sa aral ni Kristo. So nananahan sa atin ang Ama at ang Anak. Nananahan sa atin ang Diyos. Kasama tayo ng Diyos. Tirahan tayo ng Diyos. 1 John 2:6. Ang nagsasabing siya'y nananahan sa kanya ay nararapat din namang lumakad gaya ng inilakad niya. So, kung paano nabuhay ang Panginoong Hesus dito sa lupa bilang tao, mabubuhay din tayo dito sa lupa sa pamamagitan ng ipinamuhay ng Panginoong Hesus. At wala siyang inasahan kundi ang Diyos lang. Wala siyang inasahan kundi ang Diyos at lagi siyang nananalangin sa Diyos, sa Ama. Natulungan siya ng Ama sa lahat ng gagawin niya dito sa lupa. Kasi tao talaga siya eh. Kaya lang, ang buong kapuspusan ng Diyos nasa Kanya. Hindi katulad natin, unti-unti tayong pinupuspos. Si Kristo, ang buong kapuspusan ng Diyos nasa Kanya. Kaya kaya kayang-kaya niyang nakasunod sa Diyos eh. Kasi ang buong kapuspusan tayo, hindi eh. Nasa atin pa yung datihang pagkatao. Kaya lang tayo nakakakilo sa pananampalataya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Pinalalakas tayo ng Espiritu para makapanampalataya, napatay na tayo. Kung wala ang Espiritu Santo sa atin, hindi tayo makakasunod sa Diyos. Kaya lang tayo nakakasunod sa Diyos dahil nasa atin ang Espiritu Santo na siyang kapangyarihan ng Diyos. At ang Ebanghelyo ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. At daladala ng Espiritu Santo ang salita ng Diyos, si Kristo. Colossians 3:1-3. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin nyo ang mga bagay na nasa itaas, na kiraroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagar ninyo ang inyong pag-iisip sa bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa, sapagkat kayo nangamatay na at ang inyong buhay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. So ang buhay na natin dito ngayon, natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. So if one is in Christ, he is a new creation. Old self has been passed away. Behold, all things become new. So, nagiging bagong pagkatao na tayo.
unti-unting naiipon sa atin ang salita ng Diyos hanggang sa maging katulad na tayo ng Panginoong Hesus, para pagbaba ng Panginoong Hesus, kukunin na niya tayo. Kaisa niya tayo sa lahat ng bagay. We are one with God. We are one with the Father, with Jesus Christ, and the Holy Spirit. Kaya mananahan ng Ama, ang Anak at Espiritu Santo sa atin. Yun ang kalooban ng Diyos sa atin eh. Kailangan lang tayong manatili sa aral ni Kristo, magpatuloy sa aral ni Kristo para magpatuloy ang pananahan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo sa atin. John 2:28. Ito ang kailangan magawa natin para matiyak natin ang kaligtasan. 1 John 2:28. At ngayon, mumunti kong mga anak, manahan kayo sa Kanya upang kung siya'y mahayag, magkaroon kayo ng pagkakatiwala at huwag tayo mapahiya sa harapan niya sa Kanyang pagparito. So, manahan daw tayo sa Kanya. Let Jesus Christ live in us. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos manahan sa atin. Mabuhay lang tayo araw-araw sa salita ng Diyos. Pag minsan nagkakamali tayo at nalilihis tayo sa pananampalataya sa salita, balik na naman tayo. Meron namang binigay sa ating kapangyarihan ng Diyos na magsisi, humingi ng tawad. Balik na naman tayo sa pagiging anak ng Diyos. So ganun lang eh. Pag nagkamali, hingi ng tawad, balik na naman tayo. Kasi anak na tayo ng Diyos eh. Nananahan na sa atin ang Espiritu Santo. Kaya lagi may gagabay na sa atin, makakasunod tayo sa lahat ng kalooban ng Diyos. 1 John 2:24. Tungkol sa inyo, ay manahan sa inyo ang inyong narinig buhat ng pasimula. Kung manahan sa inyo ng buhat ng pasimula ay inyong narinig na, kayo naman ay mananahan sa anak at sa ama. At ito ang pangakong kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. So kung mananahan tayo sa aral ni Kristo, mananahan lagi sa atin ng ama at ang anak, at ang pangako ng buhay na walang hanggan ay may kasiguraduhan. Siguradong ligtas tayo at hinihintay na lang natin ang oras ng pagbaba ng Panginoong Hesus para dalhin na tayo doon sa langit at titira tayo doon sa bahay natin doon. For the meantime, habang 7 years of great tribulation, pagbaba ng Panginoong Hesus, kasama na tayo. Hindi na tayo mapapahiwalay sa Panginoong Hesus hanggang sa mag-aari na tayo na 1,000 taon and so forth and so forth. Yung sunod-sunod na hanggang sa dumating yung last judgment, dumating yung millennium period, dumating na yung creation of new heaven and earth. Alam nyo na to, mga istorya na to. Pero focus lang muna tayo doon sa rapture na darating. At ang sikreto natin para makasama sa rapture, continuous faith, abiding in Christ. Lagi tayong nananatili sa salita ng Diyos. If my words abide in you and you abide in me, ask anything, I'll give it to you. Ito yung ibinigay sa atin ng Diyos na kapangyarihan sa pagiging anak eh. Kung mananatili ka sa iglesia, na si Kristo ang ulo, magpapasakop ka sa otoridad ng iglesia, mananatili ka sa aral ni Kristo, ipamumuhay mo, ano man ang hingin mo, ibibigay ng Diyos. Kaya yung ninanasan ng puso natin, minsan kahit hindi natin napagpepre, binibigay eh. Kasi nakikita na rin naman ng Diyos na nananahan tayo sa salita at nananatili tayo ng papasakop sa otoridad ng iglesia. Kasi yung submission to the authority of the church, napaka-importante nun. Kasi yung pagsusugo, importante. Kaya nga isinugo ng Ama si Jesus Christ eh, para malaman kung sino tatanggap sa sinugo. Kasi ibinigay na ng Ama kay Kristo lahat ng kapamahalaan, lahat ng kapangyarihan, lahat ng kapamahalaan sa langit at lupa, ibinigay kay Kristo. Kaya kung sino yung tatanggap kay Kristo, tinanggap niya rin ang Ama. Tinanggap niya ang Diyos. Kaya nga yun ang pagkakamali ng napakaraming mga tao. Hindi nila nauunawaan na ang aral ni Kristo ang pinakamatinding aral na dapat na ipamuhay o sundin. Kung ano-ano yung tinatanggap nilang aral, mga philosophy, napakarami philosopher eh. Kahit nga si Bruce Lee, philosopher din eh. May sarili siyang philosophy. Napakaraming taong matatalino na philosopher, pero hindi naman aral ni Kristo, inaaral nila. Aral nila. So paano sila may makakapasok sa langit? Paano mananahan sa kanila ang Diyos? Ang aral lang ni Kristo, ang nananatili sa aral ni Kristo, pinananahan ng Ama at ng Anak. Ang pinaka-importante sa atin yung anointing of the Holy Spirit, sabi sa 1 John 2:27. At tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa Kanya inyong tinanggap ay nananahan sa inyo. Yung anointing of the Holy Spirit, ito pinaka-importante eh. Kumikilos ang Espiritu Santo sa atin sa pamamagitan ng ating pananampalataya
at pananatili sa pag-ibig ng Diyos nang sumusunod tayo sa will of God. May anointing tayo araw-araw. At hindi nyo kailangan kayo turuan ng sinuman. So hindi kailangan turuan tayo ng kahit sinong philosopher dyan o kahit sinong matatalino o tao. Ngunit kung paano kayo tinuturuan ng kanyang pahid, ang Holy Spirit ang nagtuturo sa atin. Tinuturuan tungkol sa lahat ng mga bagay ay siyang totoo. At hindi kasinungalingan at kung paano kayo tinuruan ninyo ay gayon kayong nananahan sa Kanya. So nananatili tayo sa aral ni Kristo ay pinamumuhay natin at matutunayan natin nananahan tayo sa Diyos at ang Diyos nananahan sa atin. Kaya ang kaligtasan ng kaluluwa sure yung pananatili, yung abiding in Christ, continues in faith in abiding in Christ. Yan ang message ni Lord. Abide in Christ, continuing in faith. 1 John 4:13. Dito'y nakikilala natin na tayo nananahan sa Kanya at siya sa atin, sapagkat binigyan niya tayo ng Kanyang Espiritu Santo. So doon natin nalalaman kaya isinugo ng Ama ang Espiritu Santo sa pangalan ni Kristo. At isinugo ng Panginoong Hesus ang Espiritu Santo galing sa Ama. Pareho nilang isinugo ang Espiritu Santo Teka, kung tingnan ko kung natatandaan ko yun John 14:26 yata o yun o John 15:26. Tingnan natin hindi ko na isulat ito nga, John 14:26. Dadapot ang mga aliw sa makatwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ng Panginoong Hesus. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat na sa inyo aking sinabi. So, yun may tagapagpaalala, may comforter. So, isinugo ng Ama sa pangalan ni Kristo ang Espiritu Santo para manahan sa atin, turuan tayo, gabayan tayo sa araw-araw na pamumuhay at ipaalala sa atin lahat ng aral ni Kristo. Yung John 15:26 naman, tignan natin. Dadapot pagparito ng mga aliw na aking susugin sa inyo mula sa Ama. Kita mo, si Kristo naman ang nagsugo galing sa Ama. Isinugo ng Ama ang Espiritu Santo sa pangalan ni Kristo. Ngayon, sabi naman dito, dadapat pagparito ng mga aliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, sa makatwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na nagbuhat sa Ama, ay siya magpapatotoo sa akin. Kaya siguradong tama ang aral siguradong nasa tama tayo. Kasi may Holy Spirit tayo. Ang walang Espiritu ni Kristo, wala sa Diyos. Ang may Espiritu Santo lang ang nasa Diyos. Kaya isinugo yun at nanahan. Kasi nung Old Testament, hindi naman nananahan Hindi pa glorified si Kristo Kaya hindi pa nananahan. Nung mag-glorified si Kristo, at saka nanahan ng Espiritu Santo, tsaka isinugo ang Espiritu Santo nung mag-glorified. Nung araw, wala pa si Kristo, hindi pa siya buhay nun Old Testament pa lang, according to the law, under the law sila ni Moses. Kaya walang tatanggaping matuwid under the law of Moses, kundi sa pamamagitan ni Kristo, gagawing banal at ganap ang mananampalataya sa kay Kristo. John 15:20. Alalahanin ninyo ang salitang sa inyo ay aking sinabi, ang alipin na hindi dakila sa kanyang Panginoon. Kung ako'y kanilang ipinag-uusig, kayo man ay kanilang uusigin din. Kung tinupad nila ang aking salita, inyo naman itong tutuparin. So yung mga tunay na Kristiyano makakahalubilo natin, yung mga aral na itinuturo natin na galing sa aral ng apostol, galing sa aral ni Kristo, pag tinatanggap nila yon, tinatanggap nila yung nagsugo si Kristo. Doon natin malalaman sila sa Diyos. Pero kung hindi nila tatanggapin ang itinuturo natin, hindi sila sa Diyos. So doon natin malalaman naman kung yung mga taong ipinadadala ng Diyos sa atin ay mga anak ng Diyos. Yung aral ni Kristo na itinuturo natin, hindi nila tatanggapin. Pero pag tinatanggap nila, yun, mga anak nga sila ng Diyos dahil nananahan sila sa aral ni Kristo, mga kapatid. So, yun ang message sa atin ng Panginoon na continue in faith, abiding in Christ. Wala tayong gagawin kundi manatili tayo sa vine. Basahin natin yun para makita natin yung panatili natin sa vine. He is the vine, we are the branches. Basahin natin. John 15. Ako ang tunay na puno ng ubas. Kita mo sabi niya, tunay na puno ng ubas. Kasi maraming nagkukunwari nga, mga false Christ
Hindi naman sila yung tunay na puno ng ubas. At ang aking ama ang magsasaka. So ang ama ang nagsusustain ng sakahan. At meron nakatanim doon na vine. Si Kristo yon, yung vine na yon na sinusustain ng ama. Ang bawat sanga na sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya. So yung mga hindi tunay na Kristiyano na napasama sa vine na itinatag ng Diyos, ng Ama, na si Kristo ang ginawang ulo ng iglesia, yung mga nakasingit doon na padala ni Satanas, inaalis niya yun. Kasi hindi magbubunga yun. Kumbaga sa ano yun, sa trigo o sa palay, balat lang, walang laman, walang puting laman. Yung laman ng trigo, di ba puti yun? Walang bunga. Ano lang siya, yung takip lang. Anong tawag doon? Parang ano lang siya. Ano ba tawag doon? Hindi ko alam tawag doon sa takip ng palay. O yun, basta yung takip ng palay, yung pinaka-covering ng palay. Inaalis niya at ang bawat sanga na sa kanya yung nagbubunga, nililinis niya upang lalong magbunga. So parang kamote tops yan eh. Pag tinatanggalan mo ng usbong yung kamote, lumalago ng napakalago nun. Kasi nag-uusbong ang bagong sanga eh. Hindi na makalabas yung yung bagong sanga dahil pinutol yung usbong eh. Yun ang pruning na tinatawag, nililinis niya. Tinatanggal sa atin lahat ng karumihan natin. Kaya kapag humihingi tayo ng tawad sa Diyos, sa lahat ng kasalanan na gagawa natin, nililinis pa tayo sa lahat ng kalikuan. Meron dagdag na sa atin ng Diyos yun, sabi sa 1 John, basahin natin yan. Kapag talagang tunay tayo nagsisi, nililinis pa niya tayo sa lahat ng kalikuan. Yun, pinupruning tayo. Kaya nagiging malinis na malinis tayo. 1 John 1:9. Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. So meron tayong mga kalikuan na akala natin matuwid eh. Alam ng Diyos yun. Kung mo nagsisi ka talaga, tapat ang puso mo na lagi ka nagsisisi, humihingi ka ng tao, gusto mo talaga magpakabanal-banal, lilinisin ng Diyos lahat ng kalikuan. Yun yung extra ng bonus ng Diyos sa atin eh. Pag humingi tayo ng tawad, humingi tayo ng tapat, tayo talagang magsisisi, na talagang magsisikap tayo na hindi nabalikan yung kasalanan na yon, yung lahat ng kalikuan nasa atin, na akala mo hindi kalikuan, lilinisin ng Diyos yun. Meron tayong mga kasalanan, akala natin hindi kasalanan. Kaya sabi ng Diyos, walang matuwid sa lupa na hindi nagkakasala eh. Kasi hindi natin talaga taros kung anong pamang kasalanan nating nagagawa. Sa isip lang nagkakasala tayo, sa salita, sa gawa. So napakaraming kasalanan nagagawa natin, kaya walang matuwid o mabuti sa lupa na hindi nagkakasala. Tinatanggap natin yun. At kung tayo nagpapakumbaba sa Diyos, nagpapasakop tayo sa kanyang kapangyarihan, itataas niya tayo sa kapanahunan. Kaya napakahalaga ng pagpapasakop o abiding in Christ, mga kapatid. So far, susunod na Sunday, doon ulit tayo, mga kapatid. Doon ulit, hindi na ulit tayo makapag-forward sa 19. Dito ulit tayo sa group chat, mga kapatid. Amen! Maglinis kayo ng inyong mga kasalanan. Walang imposible kung kayo ay mananampalataya. Amen. Good morning, mga kapatid. Ano usually yung ginagawa mo pag gusto mo mag-relax? Di ba ang simpleng ginagawa natin pag nagre-relax tayo? Sit back and relax. Manood. Manonood ka ng Netflix, YouTube. Manonood ka sa mga tao, sa paligid, sa sarili mo. Yan ang message sa atin ng Panginoon. Rest in the Lord. Watch and pray. Kasi if you are watching, relax ka eh. Hindi ka apektado ng lahat ng bagay. Lahat ng makikita mo, hindi ka apektado. Lahat ng maririnig mo, hindi ka apektado. Kasi nanonood ka eh. Ngayon, sanayin mo sarili mo na makontrol mo yung espiritu mo. Kasi yung espiritu natin ng araw, suwail. Ngayon, maging Kristiyano tayo, renewed spirit na gumawa ng isang bago at pinasiglang espiritu sa atin. Kaya nang kontrolin ang ating sarili, ang ating laman, ang ating dating pagkatao. Binigyan tayo ng kaloob ng self-control.
So kapag tayo nanonood lang, makikita natin ang buong picture. Kasi nanonood ka, tapos pakikinggan mo yung pinapanood mo para maintindihan mo. So ang dapat natin gawin, katulad ng Diyos, ang Ama, sit back and relax lang siya. From eternity to eternity, nakaupo siya, nanonood lang siya. Sabi niya sa Psalm 14:2, tinutunghan ng Panginoon ang mga anak ng mga tao mula sa langit upang tignan kung may sino mang nakakaunawa na hinahanap ng Diyos. So tumutunghay siya. He is watching from a distance. Tinitingnan niya yung hinahanap niya. Pagdating naman sa Psalm 53:2, ang ganito. Tinutunghan ng Diyos ang mga anak ng mga tao mula sa langit upang tignan kung may anumang nakakaunawa na humahanap sa Diyos. So tumutunghay ang Diyos, tinitingnan niya yung mga tao, sino yung naghahanap sa Kanya. Tumutunghay siya, tinitingnan niya yung mga tao, hinahanap niya. Kaya tiyak na magtatagpo ang Diyos at yung taong naghahanap. Tiyak na mailalagay siya sa totoong iglesia kasi parehong naghahanapan eh. Naghanap ako eh. Hinanap ko siya eh. Eh nung pala, hinahanap niya rin ako. Kaya nagkatugma eh. Bullseye na ilagay ako sa iglesyang itinayo ng Diyos. Hindi na ako dumaan to sa kung anong mga seremonya. Kasi nanonood siya eh. Sabi niya sa Proverbs 53:2, at 53:2, nabasa ko na pala ito. Tinutunghan ng Diyos sa mga anak ng tao mula sa langit upang tingnan kung sino man na humahanap sa Diyos. So naghahanap ang Diyos eh. Tumitingin siya, nakaupo siya. Ngayon kung tayo nakaupo lang at nanonood, hindi tayo maapektuhan ng kahit anong bagay. Maliban na lang kung wala kang self-control. Naging example ko sa inyo, di ba, nanonood ka ng TV. Eh gustong-gusto mo yung data, eh inaapek. Galit na galit ka naman sa umaapek. Samantalang nanonood ka lang naman. Gusto mong patayin yung kontrabida, eh nanonood ka lang naman. Eh paano kung totoong buhay? Nanonood ka pa. Kaya kailangan mag-practice. Watch and pray so that you will not fall into temptation. Kasi kapag sumali ka sa napanood mo, disgrasya na, sumali ka eh. Kaya panoorin mo lang. Lahat ng evil thoughts pumapasok sa isip mo, panoorin mo lang. Habang magdagsaan, milyon-milyon yung evil thoughts, kaya mo lang. Panoorin mo lang. Tapos makakarinig ka ng munting tinig, sa Diyos naman yun. Malalaman mo dahil pinababanal ka ng tinig na yun. Inuutosan ka sumunod sa Word of God. Espiritu Santo yun. Kasi si Satanas, lagi naglalagay ng evil thoughts sa isip natin. Kaya kung hindi ka magbabantay at mananalangin, madadali ka niyan. Magaling yan sa isip. Kasi isip niya ginamit. Kumain siya ng bunga ng pag-aalam ng tama at mali. Nag-isip ng tama at mali, ayon sa kanya. Biruin mo, gusto niyang lampasan ng Diyos. Ano klaseng kaisipan yun? Kaya nahulog siya eh. He is like a fallen star eh. Nakita ko si Lucifer bumabaksak mula sa langit like a fallen star. So we have to control our spirit. Eh sinasabi tungkol sa dyan controlling of the spirit. Proverbs 16:32.
Siyang mahubad sa pagkagalit ay maili kaysa makapangyarihan. Yun daw, kontrolado mo yung galit. Mas matindi ka pa sa mga hari na may kapangyarihan kahit sa presidente. At siya nagpupuno sa kanyang diwa ay maigi kaysa sumasawag ng isang bayan. Yung kumukontrol daw ng kanyang espiritu, yung human spirit, daig mo pa daw yung ikaw ay nakakontra ng isang nasyon. Katulad ni Napoleon the Great, si Alexander the Great. Grabe, naging empire yung ano nila, pagdigmaan. Daig mo pa daw yun kung kontrolado mo espiritu mo. Daig mo pa si Napoleon Bonaparte, daig mo pa lahat yan. Kung makukontrol mo ang espiritu mo. Kaya yun ang hiningi ni David sa Psalm 51:10. Basahin natin. Likhaan mo ako ng isang malinis na puso. O Diyos ko, magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Bigyan mo ako ng righteous spirit, sabi ni kasi nawalan din siya ng control eh. Nakakita siya ng magandang babae, di ba si Bathsheba? Eh nung araw, mga CR, open yun eh. Nagigiligo lang sila, may cover lang sa tabi. Eh nasa balkonahe si David, nagpapahinga. Nakita niya, napakagandang babae, naliligo. Inutusan na agad si Johan. Huli mo nga yun, sino ba yun? Asawa po ni Uriah. Huli mo. Huli mo yun. Ganun na mga hari, pag may nagustuhan, pakukuha lang eh. Tapos kinausap niya si Joab. Sino ba yung asawa niya? Si Uriah. Halika rito, may gagawin ka. Lalabanan yung Kristeyo, ipupwesto mo sa unahan si Uriah. Bakit ipupwesto? Para patayan ka. Wala na siya problema, makukuha niya si Bathsheba. Eh nung pala, may plano ang Diyos ko kay Bathsheba. Diba? Si Solomon pala susunod na hari. Kaya kung titignan mo paraan ng Diyos eh, yung istorya ni Judah, si Tamar, di ba? Si Rehab, kung titignan mo, parang walang moral talaga eh. Eh yun ang paraan ng Diyos eh, yung magagawa mo. Kaya lahat ng nagaganap sa atin, pasalamatan mo lang. Paraan ng Diyos yan. Laging paraan ng Diyos. Ako nga, na-stroke eh. Nung pala, paraan ng Diyos yun eh. Para maging panalangin ako. Kaya ngayon, pag kayo nagkakasakit, ibig sabihin, nakipag-usap ka sa Diyos. Yun lang ang dahilan ng Diyos, kaya ka binigyan ng sakit. Kausapin mo ako. Hindi ka nakikipag-usap sa akin eh. Sit back and relax. Eh, panoorin mo tayong dalawa, magkatuwiranan tayo, sabi nga doon. Panoorin mo tayo. Nag-usap tayo. Kasi pag nanonood ka lang, hindi ka ma-apektuhan. Like the Spirit. Hindi mo kaya ma-apektuhan ng Espiritu. Kahit ano gawin mo dyan, hindi ma-affect yung Spirit. If you are living in the Spirit, nabubuhay ka sa kabanalan sa Espiritu. Sit back and relax. Suntokin mo yung Espiritu, tinabong tatamahan mo yan. Tanggalin mo, pasabugan mo ng dinamita, lahat gawin mo, paratingin mo, ikumpo mo. Espiritu yan eh. Ganun ang gusto ng Diyos, living in the Spirit. Nanonood lang tayo, tinitignan natin ang nangyayari sa labas. Tapos kung ano sabihin ng Espiritu sa atin, yun lang ang gagawin mo. Huwag kang gagawa ng wala sa Espiritu Santo. Kasi resting in the Lord kailangan sa atin. Kasi napakatindi ng panahon ngayon, napakatindi ng tao, ang sasama. Ito lang nangyayari sa Pilipinas, grabe to. Maiinis ang Espiritu mo rito, pero you have to control yourself. Hindi mo kailangan sumama sa rally. Manood ka lang. Ano mag-rally? Manood ka lang. Laging ang sikreto ng buhay is in people na nanonood. Kasi ganyan na nangyari sa amin ni Brother Manny na nakaupo ako sa bato. Nakaupo ako sa bato, kasama ko si Brother Manny. Sinasabi ni Brother Manny, lagi ka lang mayapa. Always peaceful. Paano ka magiging peaceful? Rest. Magpahinga ka. Sit down. Nakaupo kami, pinanonood ko yung mga ibon sa taas. Pinanonood ko yung paglubog ng araw, yung mga clouds, yung paligid, simoy ng hangin. So ganun lang tayo, mag-focus lang tayo, manood lang tayo ng manood. Kasi mas maigi daw yun kaysa sa nakasakot ka ng isang bansa o emperador ka, dahil mo si Alexander the Great. And the greatest emperor for me is Alexander the Great. Walang talo ito, hindi ito natalo eh. Alam mo kung ano tumalo sa kanya? Kamatayan. At 32 years old namatay siya. Sinasabi ng mga nag-iimbestiga, nilason daw. Sabi ng iba na malaria daw.
Iba-iba yung kanilang opinion eh. Pero ito mo, pinatay ng Diyos yun. Batang-bata, walang talo. Undefeated champion si Alexander the Great. Pero daig mo yun. Pukontrolada mo espiritu mo. Yung hindi ka agad, ang hirap niyan eh. Alam niyo yung biglang galit, ang hirap ng kontrolin nun. Kailangan kasi dumaan sa isip mo yung control eh. Kasi gagalaw ka lang naman kapag nag-decision ng mind. Pero yung emotion, hindi naman nag-iisip yun, hindi naman nag-iisip. Kusa siya lalabas. Kaya kung hindi mo pinapanood ang sarili mo, bigla ka na lang puputok. At sa pagputok mo, magiging hangal ka. Sabi sa Proverbs 29. Proverbs 29:11. Ang mga hangal daw na Kristiyano ito, inihihinga ng mangmang ang buong galit niya. Ngunit ang pantas nagpipigil at tumigiwasay. So, kinukontrol mo yung damdamin mo, sit back and relax. Manood ka lang. Yan ang message sa atin ng Panginoon. Manood lang tayo. Sa lahat ng bagay na gaganap sa lupa, panoorin mo lang. Kasi wala kang magagawa, ando sa nagdidesisyon. Walang mahuhulog na ibon sa lupa pag hindi pinahintulutan ng Ama. Walang babaksak na ulan pag hindi pinaulan ng Diyos. Walang iikot na planeta sa sun pag hindi pinaikot ng Diyos. Ibig sabihin, God is in control of the whole universe. Pero yung iba, mga hangal eh, sinasabi pa nila, ito gusto ng universe. Universe, samahan mo. Ba't ka sasamahan? Nilikalan ng Diyos sa Diyos ka lumapit. Ano yung universe? Yan ang sinasabi ng iba eh. Kakampi ko yung universe. Likhalan ng Diyos yung universe. Sa Diyos ka humumpe. Kasi yun ang mga minds nila, wala silang alam eh. Akala nila, tama yung philosophy nila. Tingnan mo ang Ama. Wala pa ako nakita sa Bible na tumayo siya. Lagi lang siya sit back and relax. Tinutunghayan niya. Ang kanyang mata nasa lahat ng dako. Ang kanyang tenga nasa lahat ng dako. Pero siya, nakaupo lang siya doon sa langit, sa third heaven. Ihintayin niya yung pagsusuko ni Kristo na pag-ari. At saka siguro, saka lang sa tatayo, ewan natin. Ihintayin ko kung kayo tatayo naman. Pagdating sa langit, bibigyan na ni Kristo yung ano eh. Yung pag-ahari sa Ama, at magbibigay ng rewarding ng Ama. Baka doon tatayo na siya siguro, di natin alam. So, susunod na banata na lang, ang gagawin na natin para makapabuhay tayo dito ng payapat ligtas. Sit down and relax. Manood. Watch and pray. Panoorin mo lang, katulad ng Diyos, He is watching from a distance. Nanonood lang siya. Hindi siya naapektuhan ng masasama't mabuti na papanood niya. Hahatulan niya yung mga nakikita niya. Kaya ganun din tayo eh. Pag nanonood ka lang na nanonood, nauubos ang araw mo, nanonood ka lang. Eh usually, tayo nanonood lang na ako, ang libangan mo lang, sit back and relax eh. Pero masama pala yung lagi na ako. Lalo matanda ka na, mag-deteriorate yung muscle mo, kailangan ko kumain ng maraming collagen. Ngayon, ang gawin mo, ang ginagawa ko, pag nanonood ako ng TV, tumatayo naman ako. Tapos magtitingkal ako kasi pilay naman ako. Na-stroke ako, wala talaga, ang hina-hina na katawan ko. Pero by faith, unti-unti, araw-araw, nasasanay ka rin. Basta i-maintain mo yung araw-araw ka naglalakad. Araw-araw ka nag-i-stretch. Araw-araw nagbibilad ka sa araw. Araw-araw kumakain ka ng tamang pagkain. Ang Diyos na bahala sa iyo. Pupunuan ng Diyos yung ako lang ang ginagawa mo. Siya na bahala. Kasi iba-iba kasi ang ng tao eh. Weather tayo eh. Winter, spring, summer, or fall. Hindi naman lagi winter, hindi naman lagi summer. Ang buhay natin, iginaya din sa sa rhythm. O meron tinatawag na circadian rhythm. Kasi tayo, meron tayong pattern eh. Habitual ang tao. Kaya sabi, magsanay kayo sa kabanalan. At maging ugali na ng iba, ang pagsasama-sama. Huwag pababayaan, yamang nalalapit na ang araw. So may pattern time susundin, magpakabanal. Magsanay sa kabanalan. Ano yung magsanay sa kabanalan? Magsanay ka sundin ng Word of God. Ngayon, para masunod mo yan, you watch and pray. Panoorin mo, mag-ingat ka sa iyong sarili. Magmasid ka.
You watch and pray. Para pag nakita mo, nakikita yung sarili mo, makukontrol mo na ang espiritu mo. Eh kung hindi mo panonood ang sarili mo, biglang lalabas yung damdamin, dadaming isda. Nakatagana ka pala, nakulang mo na pala yung anak mo. Tapos, ngayon mo lang nga, bakit pa nasabi? Huli na ang lahat. Hindi ka nagsasanay mag-control eh. Binigyan tayo ng self-control ng Diyos. Lumikha ang Diyos ng isang bagong espiritu sa atin, renewed spirit. At ibinigay ang espiritu sa atin na nanaan para siya ang gagabay sa atin. Siya yung bubulong sa iyo kung ano gagawin mo. Siya ang magsasabi ng instruction sa iyo, ano gagawin mo. Pero you have to sit back and relax. Panoorin mo, kausapin mo ang Diyos. Ako kaya ako na-stroke, gusto ng Diyos, kausapin ko siya. Eh, biruin mo ba naman yun? Wala kang gagawin kundi mahiga. Ano gagawin mo pagkatahiga? Kausapin mo ang Diyos. Yun ang message ni Lord, kaya kita ihiniga eh. Mag-usap tayo. Kailan ba tayo huling nag-uusap? Kailan ba kayo huling nakipag-uusap sa Diyos? O lagi na lang ikaw, monologue, ikaw lang. Dapat dialogue eh. Kausapin mo ang Diyos. Huwag kang mag-alala sa ano pa mang bagay. Kundi sa pamamagitan ng panalangin na may daig, ipakilala mo kung anong gusto mo sa Diyos. At papapangyarihin niya yun. Kailangan lang kasi maging specific tayo at mapanalangin. Na-preach ko na ito eh. The life of prayers. Kasi kung ikaw mapanalangin ang buhay, masagana ang buhay mo. Magiging masagana ang buhay mo. Kasi mapanalangin ka eh. Mapalad yung walang ibang inaasahan kundi ang Diyos eh. Lahat ng kailangan mo, maliit o malaki, kinukuha mo sa prayers. And you watch and pray. Yun eh. Yun ang sabi ng Diyos eh. Inihihinga ng mangmang ang kanyang buong galit, ngunit ang pantas nagpipigil at tumitiusay. So kung wise ka, nasa iyo ang Diyos, control yung may damdamin mo, and be relaxed. Kaya pag mararamdaman mo na magagalit ka na, puputo ka na, deep inhale. Inhale, exhale. That's life. Yun ang buhay, paghinga. Huminga ka. Kung gusto mo mabuhay, huminga ka. Minsan, alam niya, hindi tayo humihinga. Makikita mo lang sarili mo, bila kang hihinga. Minsan, hindi tayo humihinga. Akala, kung mo, involuntary yan, talagang hihinga yun. Langis mo talaga eh. Pero yung intentional kang huminga, hindi. Kaya kailangan masanay kang huminga. Kaya merong deep breathing para yung baga mo. Lumakas ako, mahina ang baga ko eh. Bibili nga ako ng nakita ko sa internet, yung palad tube, para lumakas ang baga. Kasi kung gamot-gamot, hindi ako naniniwala yung gagaling ka sa gamot. Yun, yung practicing mo yung muscle na lang, ihinga ka. Meron ako nakita sa internet na ano eh. Hindi yan, gamot yan eh. Yung hindi gamot, yung instrument, hihinga ka. So, masasanay ng baga mo, lalakas ang muscle ng baga mo. Yun, naniniwala ako sa ganun. Sa gamot naman, ang pinaniniwala ko lang, mga prutas, dahon. Ngayon, kung hindi kaya, maggamot ka. Kasi hindi kaya eh. Kaya nga sinabi ko sa inyo nun, tinesting ko, di ba? Hindi ako uminom ng gamot for 3 months. Tinesting ko kung kaya ko. Sa umpisa, isang araw, 2 araw, nakakain ko yung gusto kainin. Pagkaraan na wala na, balik na sa dati. Hanggang sa'yo, nakikita mo, grabe pala. Hindi ko pala kaya, hindi ko pala makontrol na pagkain. Yan ang pinakahinaan natin eh, kumain. Kasi ang lahat ng bagay papunta sa tiyan. Kahit may pera ka, wala kang pera, kakain ka. Pero purbahan mo, pag tumanggap ka ng malaking pera, sasabihin mo agad sa pamilya nyo, labas tayo, saan yung gusto kumain? Di ba? Ang dami mong pera eh. Sige, sky is the limit. Sagot ko lahat. Kain tayo. Yan ang buhay na. Kaya meron ang Diyos tiyan. Bakit? Eh, inang unang tukso kay Satanas kay Jesus Christ, di ba? Sabi niya, ayan ang bato, gawin mo dito, di ba butong ka? Tingnan na agad yung inano ni Lucifer. Ano sagot ng Panginoon? Man doesn't live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Hindi lang nabubuhay yung tao sa pagkain material. Merong pagkain spiritual na nabubuhay natin. Ang salita ng Diyos. It is health to the bones. Kaya pag sinusunod mo ang salita ng Diyos, gagaling ka. Kahit anong sakit mo,
Nagiging masusuri ka sa kalooban ng Diyos, gagaling ka. Because the Word of God is help to the blessed. Hindi magsisinungaling ang Diyos doon. Hindi ka niya bibigyan ng sakit, sabi sa Exodus. Sundin mo ang lahat ng aking mga kautusan, hindi kita bibigyan ng sakit. Kung may sakit ka, pagkagalingin kita. So ano sikreto? Sikreto, obedience to the will of God. Yun ang yun ang sikreto ginawa ni Jesus Christ eh. Obedient to the will of the Father. Kasi ang Ama, siya ang pinakamataas sa lahat eh. Under niya si Kristo, under niya ang Holy Spirit. Ang ginagawa naman ng general natin ng Ama, nakaupo lang. Nanonood lang sa atin, pinapanood tayo. Pero hahatulan tayo. Ayon sa lahat ng ginawa natin. At ibinigay na niya ang paghatol kay Kristo. Si Kristo na ang hahatol sa atin. Kasi si Kristo, hindi siya mahatol ng nasa pamamagitan lang ng Ang Panginoong Jesus, hindi siya humahatol nung nakita lang niya o narinig niya. Grabe ito, no? Grabe itong revelation na to. Hindi humahatol si Kristo doon sa nakita niya o narinig niya. Humahatol siya sa katuwiran ng Ama. Ano yung katuwiran ng Ama? Yung salita ng Ama. Sino ba salita ng Ama? Si Kristo. So, hahatol si Kristo ayon sa sinabi niya. Hindi yung nakita niya o narinig niya. Kasi minsan makakarinig ka, makakakita ka, pero hindi naman niya ginagawa talaga yun eh. Parang halimbawa, yung unconsciously nagsasalita ka, pero hindi mo iniisip yung sinasabi mo. O kaya gumagalaw ka, hindi ka attentive sa paggalaw mo. Kaya hindi siya doon humahatol. Humahatol siya ayon sa katuwiran. Word of God. Ito sabi, Isaiah 11:3-4. At ang kanyang kaluguran ay magiging sa pagkatakot sa Panginoon, at hindi siya hahatol ng ayon sa paningin ng kanyang mga mata o sasaway man ng ayon sa pakinig ng kanyang tainga. Kundi hahatol siya ng katuwiran. So ang paghatol na gagawin ni Kristo sa millennium period sa pamamagitan ng Word of God. Bakit? Ito kasi sabi sa John. John 12, 48-49, so 50. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita, siyang kanya'y hahatol sa huling araw. In the last days, ngayon, last days na, yung millennium period, last days din yun. Kaya hahatol siya ayon sa Word of God. Hindi siya hahatol ayon sa kanyang sarili. Hahatol siya ayon sa kalooban ng Ama. Tuloy natin. Sapagkat ako hindi nagsasalita ng una sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat ko sabihin at kung ano ang dapat ko salitain. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay nga na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama, ganun ko sinasalita. Kaya para hindi tayo hatulan, kailangan natin nasa atin yung judge. At nasa atin yung judge, si Kristo, pag hinatulan niya tayo, hinahatulan niya sa sarili niya. Kaya yung sino mo na kay Kristo Jesus, wala nang paghatol. Yung nabubuhay sa Espiritu, yung nagwawa siyempre, yung nabubuhay sa Espiritu Santo, hindi sa laman. Kasi yung laman, ano yan eh, sense yan eh. Sense of touch, sense of hearing, sense of sight, sense of feeling. Diba? Lahat ng five senses. Yan ang laman. So hindi ka magbubuhay sa human senses, kundi sa Espiritu, sa salita ng Diyos. John 6:63. Ang Espiritu nga ang bumubuhay sa laman ay walang anumang pakinabang. Ang mga salitang sinasalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. So buhay na walang ganyan. Espiritu ng Diyos yan. So mabubuhay tayo ayon sa Espiritu, ayon sa Word of God.
Kaya kapag ikaw, you watch and pray, may nakikita ka, ano man nagaganap, magre-react ka doon according to the word of God. So hindi ka hatulan ng Diyos, word of God yun eh. Hindi siya niya pwedeng hatulan mo, hatulan na sarili niya. Kaya magsasanay lang tayo manood na manood. Doon sa Luke 12:15, di ba nandun yung mayamang babae? Ang umpisa nun, kayo ang magmasid. Pagkat ang buhay hindi nasasalig sa kayamanan nito. Kung sabi ng babae doon, ang dami kong kamalig, ang dami kong trigo, ang dami kong palay. Sasabihin ko sa akin, Carlo, magpahinga na ka kahit maraming taon, hindi ka na magugutom. Ang dami-dami mong savings, ang dami-dami mong pera. Ano sagot ng Diyos sa kanya? Kukunin sa iyo ngayon gabi ang iyong kaluluwa. Sino ngayon ang pupuho ng kayamanan mo? Mag-aaway-aaway yung pamilya mo. So hindi na babatay sa kasaganahan ko, kung dami mo ng pera, okay na, hindi. Kailangan, lagi ka nasa Diyos. Magagawa mo lang yan, ha? Hindi, makontrol mo sarili, you watch and pray. So yun ang message sa atin ng Panginoon, watch and pray. Magsanay lang tayong manood. Kasi pag nanonood ka, nagpapahinga ka. Eh pag nagpapahinga ka ba, dapat ka bang mapagod? Hindi. Ang Diyos, pag nagpahinga, napagod ba? Ang Diyos ba napapagod? Hindi napapagod yun, espiritu yun eh. Wala namang katawang bagay yun, nahihinga. Eh ba't siya nagpahinga? Nagpahinga siya sa kanyang gawa. Kasi tapos na eh, on the 6th day, tapos na lahat eh. On the 7th day, ginawa niyang banal. He called it the Sabbath day, araw ng kapahingahanan. Pero hindi siya napagod. Eh tayo may katawan, may baga ka, may puso ka, mapapagod ka. Eh hindi mo ilalagaan ang sarili mo, nagkakomplikasyon sa baga, sa puso, pwede ka mamatay. Yung katawan mo lang mamamatay kung Kristiyano ka. So kinakailangan, magbantay tayo. Pag-ingatan natin ang templo ng banal na Espiritu, ang katawan. Kasi hahatulan tayo ng Diyos sa lahat ng ginawa natin nung tayo nasa katawan pa. And after death, judgment na yun. Dadalhin ka ba sa ilalim ng altar sa langit o pupunta ka sa Hades? So habang nabubuhay pa tayo, mabuhay tayo, resting in God. Watch and pray. Ito ang sinasabi ng Diyos sa atin lagi. Let us watch and pray. Yun ang pagpapahinga sa Diyos eh. Magpapahinga ka sa Diyos. You will watch and pray. Hindi ka apektado na sa libutan. You are not conforming to the system of the world. Psalm 37:7. Ikaw ay magpahinga sa Panginoon at maghintay kay may pagtitiis sa Kanya. Kasi hindi lang natin kailangan ng pananampalataya, pagtitiis din. Sabi sa Philippians 1:29. Ngayon, magtiis ka maghintay sa Panginoon. Para ka hindi mainip, manood ka lang. Relax ka lang. Kasi pag hindi ka relax, maiinis ka eh. Maiinip ka. So sanayin mo lang ang buhay mo. Pag winter, sanayin mo ano ginagawa sa winter. Spring, sanayin mo rin yun. Autumn, spring, summer, or fall. Sa bawat weather ng buhay, sanayin natin. Kasi tinuruan tayo ng Diyos ng lahat ng sikreto para kung paano mabuhay. Sabi sa Philippians. Ito sabi niya sa Philippians 4:12. Marunong akong magpakababa, marunong naman akong magpakasagana, sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutunan ko ang lihim, maging sa kabusugan, maging sa kagutuman, at maging sa kasaganaan, at maging sa kasalatan. Kasi si Pablo, malaman yan eh. Mayaman yan, pariseo yan eh, milyonaryo yan eh. Pero nung tawagin siya ng Panginoon Jesus, maglilibot siya sa hindi. Abay, nag-ibanghelyo na siya. Wala, ano source of income niya? Ang source of income niya lang, tent making. Gumagawa siya ng tent kung meron magpapagawa. Ngayon, kapag gutom na gutom si Pablo, wala naman nagbigay sa kanya ng pagkain, hindi fasting. Alam niyo ba, ang fasting, napakahusay na. Ako, yan naman ang ginagawa ko ngayon, nagpa-fasting ako. Kung kakayanin ko yung 3 days, 3 days.
Pag hindi kaya, may diabetes ako. Sabi naman ng huwag daw mag-fasting, may diabetes. Hindi ako naniniwala doon. May juice yun eh. May juice na kumakaliya sa atin eh. Kasi ang kagandahan ng fasting, nagpapahinga katawan mo. Yung lahat ng internal organs mo nagpapahinga. Kailan mo ba pinagpahinga yung internal organs mo? Kailan ka ba kung kumain tayo talaga, gluto na eh. Busog na, kain pa ng kain. Natutunan ni Pablo yung kabusugan. Pag busog na siya, hindi na siya kakain. Busog na eh. Pag gutom siya, kakain siya, ayon sa kailangan niya. Natutunan niya lahat ng pagkain dapat kainin. Kailangan matutunan natin yan. Research ka lang. Nandiyan na sa Google lahat eh. Hindi mo na kailangan ng doktor. Ang doktor, naging marunong lang yan. Kasi naging doktor sila, pinag-aralan nila. Pero para tumalino ang doktor, dapat magbasa siya. Kasi minsan yung gamot na ibibigay sa'yo, hindi na updated, outdated na. Laso na pala. Katulad nung Tylenol, nung araw, gamot sa, sa lagnan, pala laso na pala ngayon. Hindi alam ng doktor yun. Magbasa ka lang ng magbasa. Sabi nga ni without knowledge, because knowledge is power. To have knowledge, read. Ba't tayo nag-knowledge? We read the Bible. Nagbasa ng Bible, kaya tayo natuto. Tapos, pag nag-preach yung pastor sa pulpit, pinakikinggan mo mabuti. Idinadagdag na kaalaman mo yan. That is the message of the Lord. Every Sunday, meron siya ipakakain sa atin. At ito, pinakakain sa atin ng Diyos na yun. Watch and pray. Magsanay ka lang. Nasa pagsasana yan eh. Katulad ng memory. Pag hindi mo sinanay sarili mo yung memory mo, makakalimot ka lang. May mga sikreto ang science tungkol sa utak eh. Mahabang discussion to eh. Ang nakita ko lang dito simplification para ma-memorize mo lahat ng bagay. Kailangan maging focus ka. Isipin mo talaga ano yung sinabi, tapos i-visualize mo. O kaya gumawa ka ng picture o kwento para madali mo maalala. So ganun eh, pero practice yun, ang hirap din yan. Ako nagsisimula na ako mag-practice yun, ang hirap. Ang hirap i-train ng mind. Kasi sino ba nakasupil sa dila? Walang sino man nakasupil sa dila. Ang dila magsasalita yan pag nag-decision na yung mind. Minsan nagsasalita tayo, hindi naman nag-decide yung mind natin. Salita lang tayo ng salita. Kaya hindi bumabatay si Kristo doon sa narinig niya o sa nakita niya. Minsan ma-action tayo na hindi naman tumitingin siya sa puso eh. Sabi sa Jeremiah 17:10. Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ayon sa kanya-kanyang lakad, ayon sa bunga ng kanya-kanyang mga gawain. So ang tinitingnan ng Diyos, ang puso. Katulad ng pagkahirang kay David. Sabi niya kay huwag kang tumingin doon sa tindig ng tao o yung sa forma ng tao na mukhang hari. Hindi siya hinirang ko hari, si David. Si David, payat na payat eh. Siya ang hinirang ko. Hindi ako tumitingin sa tao. Tumitingin ako sa puso ng tao. Kaya minsan nagsasalita tayo, hindi tayo mahigpit sa sinasabi na. Ako minsan, ganyan ako eh. Nagsasalita ako na I don't mean to say it. Pero nasasabi ko, hindi ko na-control yung mind ko noong oras na yun. Pero hindi tayo nahatulan ng Diyos. Alam niyo yun, hindi naman nagagaling sa puso mo yun. Ang hinahatulan ng Diyos, yung nagagaling sa puso. Kasi hinahatulan ng Diyos tayo ayon sa puso. Kaya kita mo binasa ko Isaiah 11:3-4. Pero mo hindi umahato si Kristo sa nakikita o narinig, kundi sa katuwiran. Yung sinabi ng Ama, yun ang basis ng judgment. At ang judgment ng Ama, si Kristo, Word of God. Ibinigay na kay Kristo ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. At ang lahat ng nasa Ama, nasa Kanya. Lahat ng bagay na nasa Ama, nasa Kanya. Kaya lang isusuko niya ito kasi ang Ama ang pinakadakila eh. After the millennium period, after the last judgment, pagtatapon ng mga pupunta sa binagdagatan ako, isusuko ni Kristo ang kaharian sa Ama. Sana tumayo sa portion na titignan ko kung tatayo. Kasi wala akong makita talaga nakatayo ang sit back and relax lang siya. Tumutungay lang sa lupa, hinahanap niya yung dito maging Kristiyano. Hinahanap niya yung humahanap sa kanya. Kaya magtatagpo eh. Bakit tayo nagsasama-sama dito? Anak tayo ng Diyos eh.
nagpanagpo. Gusto nyo rin maging Kristiyano talaga eh. Eh gusto ng Diyos yung hinahanap siya. Hinirang tayo. Inilagay tayo sa iglesia, tapos dumadaan sa apoy. Yung pagdaan sa apoy, sinasala niya kung sino yung tunay na Kristiyano. Sino yung tatagal na mananatiling tapat hanggang wakas. Yung wakas, maaari mamatay siya o hindi siya mamatay. Yun ang wakas eh. Namatay ka na kay Kristo ka, okay. Na kay Kristo ka naman yung namatay, ano problema? Eh ang purpose lang naman natin, eternal na buhay. Balik ka sa kaluluwa. Ang namatay lang naman yung katawan eh. Hindi naman yung kaluluwa. Kaya sabi ng Diyos, matakot ka dito sa katapos pumatay ng katawan, may kapangyarihan pumuksa sa kaluluwa, ibulit sa impyerno. Hindi nakatakutan niya, ay Diyos yun. Huwag tayo matakot sa katawan lang yan. Kaya nga papalitan eh. Pero alagaan mo. Huwag kang careless. May panahon pa. May time pa. May pag-asa pa. Bakit? Kumain ka lang ng kumain ng sinasabi ng mga doktor na green leafy vegetables, yung rich in collagen, kumain ka ng pampalakas ng masa, uminom ka ng tubig na may lemon, may asin, mga ganun ba? Nasa internet na lahat ng paraan, hindi ka na pupunta sa doktor eh. Minsan yung doktor na hindi alam yun eh. May na-encounter akong ganyan doktor, in-explain ko eh. Yung tungkol ko sa mga nuts na nagpapa-uric acid ba yan. Sabi niya, gano'n na bro, yan ang latest news bro. Yan ba latest news? Oo, hindi masama yung mga nuts sa uric acid. Ang pinanggagalingan ng uric acid, yung mga laman loob, yung mga karne ng hayop. Doon nanggagaling yung uric acid. Ganun ba? Sabi ng doktor, ganun ba? Diyos ko po rin yung pasyente. Sa doktor. Kaya mga kapatid, balik tayo dito. Basta ang message ni Lord sa atin, watch and pray. Magsanay ka. Kasi kung kailan mo mag-uumpisa manood, o gusto mo, yung panoorin. Eh napapanood tayo ng Diyos eh. Ang kanyang matay, nasa lahat ng dako, tumitingin sa mabuhay masama. Upang hatulan tayo ayon sa ginawa natin, no tayo nasa katawan pa. Pero ang sino man na kay Kristo Jesus, hindi nakahatulan. Na lumalakad sa Espiritu, hindi sa naman. Nagwa-watch and pray lagi mga kapatid. Amen.